Napunta ang mga salamangkero ng fairy tale sa Edolas, at hindi makapaniwala ang mga ito na sa Earth ay kakampi nila si Erza. Giit ni Wendy na kinuha ng Edolas King ang mga kaibigan nila ngunit natatakot ang Edolas fairy tale na kalabanin ang hari. Sa kabila nito ay nais pa rin ni Natsu na magtungo sa palasyo na ipinagtaka ng mga ito. Sa Royal City ay naglalakad ang tatlong captain ng Royal Army na sila Hughes, Sugar Boy, at Erza. Nang dumating ang Chief of Staff na si Byro dahil nais na daw ng hari na mahuli ang mailap na fairy tale. Dumating din si Panther Lily na first captain of the Royal Army na nakasagutan pa ni Hughes. Nagtungo ang Assistant Chief of Staff na si Coco sa hari dahil excited na siya sa pagkuha ng mahika sa Lacrima. Ngunit giit ng hari na kailangan niya pa ng mas maraming source ng magic power. Nagsimula na sa paglalakbay sila Happy patungo sa palasyo subalit nababahala sila dahil hindi makagamit ng magic. Kalaunan ay nauntog si Natsu sa malaking palaka. Kaya lalaban sana siya pero napatakbo nang maalala na wala silang magic. Pero sinubukan niya pa rin ito kaso tumalsik lang siya sa baby fats ng halimaw. Nang iligtas sila ni Edolas Lucy na tinatawag nila Happy na Barbarong Lucy. Nais daw ipakita nila Natsu sa Earth Lucy na nakakatakot ang Lucy sa Edolas kaya kinawawa nito ang bida. Samantala kumikilos na rin pala si Gajil. Nakarating na rin sila sa bayan sa tulong ni Edolas Lucy. At dahil limitado ang mahika doon ay gumagamit na lang ang mga tao ng mga magic item kaya balak nilang magtungo sa black market. Magtatanong sana si Gajil ngunit nilalayuan ng mga tao. Saka napagdiskitahan pa siya ng tatlong kulangot ngunit pagsuntok sa kanya ay sumakit ang kamay ng mga ito. Nagtaka din ng mga ito dahil ang kilala daw nilang Gajil ay mahinang nilalang at isa lang journalist na kumakalaban sa hari. Kaya nalaman ni Boy Bakal na malapit lang pala dito ang Edolas version niya. Sa black market ay napakapangit ng mga magic item pero nais pa rin bilhin ni Natsu kaso wala siyang pera. Babayaran na sana ito ni Lucy ngunit ibinigay na lang sa kanya ng matanda dahil sa utang na loob. Kalaunan ay pinagtawanan ni Edolas Lucy ang Earth Lucy sa kwento nila Natsu. Saka ipinatago nito ang magic item ni Wendy dahil illegal doon ang mahika. Subalit kalaunan ay nakita na sila ng Royal Army. Kaya agad na ginamit ni Natsu ang sandata kaso naubos na ang mahika nito dahil kanina pa niya ginagamit. Ngunit ang magic item ni Wendy ay napakalakas pa rin kaso sila ang tinangay nito sa malayo pero ayos na rin dahil nakatakas sila at nagtago sa isang bahay. Nang marinig sa labas na nakita ng mga ito ang Earth Lucy kaya sumugod ang bida. Ngunit pinalabas ng dalaga si Scorpio at tinapos ang lahat ng Royal Army. Saka nagulat din ito nang makita ang kanyang sarili. Ngunit meron pang mga kalaban kaya pinalabas si Aris. Kahit natatakot ay kinalaban ng dalagang spirit ang mga sundalo ng hari at dahil dito ay nakatakbo sila. Kalaunan ay sinabi ni Lucy na iniligtas daw siya nila Horologium at Mist Ogan. Giit ni Horologium na tumawid ito ng kusa sa mundo ng mga tao upang iligtas si Lucy at sinabi naman ni Mist Ogan ang lahat ng nangyari saka pinadala siya nito sa Edolas. Nagtataka si Happy kung bakit nakakagamit ng magic si Lucy pero maging siya ay walang ideya. Ngunit natatakot ang Edolas Lucy na kalabanin ng hari kaya nagpasikat si Earth Lucy na siya na ang bahala. Gamit ang mapa ng Edolas ay nagplano ang grupo. Nang magpakita si Edolas Lucy dahil natutuwa siyang parehong-pareho sila ng katawan ni Earth Lucy. Tapos pinalabas pa nito si Gemini kaya tatlo na sila. Pinalabas din nito si Cancer upang gupitan si Edolas Lucy upang hindi na sila malito. Kinabukasan ay naiinis si Lucy dahil iniwan na sila ng Edolas Lucy. Si Gajil naman ay nagtungo sa isang pub para magtanong kung saan nakita niya ang isa pang Gajil. Tuwang-tuwa si Lucy sa libro ng kasaysayan ng Edolas. Nang makita sa itaas ang airship ng hari, dahil kinabukasan na daw ang extraction ng magic power mula sa Lacrima na malamang ay ang fairy tale mula sa Earth. Kailangan nila itong pigilan ngunit walang magic power si Natsu. Ngunit si Lucy na daw ang bahala kaya pinalabas si Loki ngunit si Virgo ang dumating dahil may kadate daw si Loki. Kaya napilitan ng dalawa na gamitin ang mga magic item nila pero agad silang nahuli. Nang dumating ang isang kotse na may tatak ng fairy tale para iligtas sila at agad silang umalis. Kausap naman ni Gajil ang tokayo niya upang malaman ang mga impormasyon sa magkabilang mundo. At di nagtagal ay naging mag-best friend na kagad sila kaya magtutulungan sila mula ngayon. Ang Edolas Natsu ay isang malupit na driver na kabaliktaran ng Earth Natsu. Ngunit inihagis sila nito dahil mauubos na daw ang kanyang fuel at ipinasuyo lang sila ni Edolas Lucy. At nang kinuha ni Natsu ang Edolas Natsu ay bigla itong naduwag. Dahil nag-iiba daw ang kanyang ugali kapag nasa labas ng sasakyan. Kalaunan ay nagpasya na silang iligtas ang mga kaibigan. Ngunit hindi makapaniwala ang Edolas Natsu na may lakas sila ng loob na kalabanin ng hari. Napakasaya at masagana ng mga tao sa Royal Capital kung ikukumpara sa ibang mga bayan sa Edolas. Nang makita nilang may pinagkakaguluhan ng mga tao na isa palang napakalaking Lacrima na naisip nilang ito ang lahat ng mga tao ng Magnolia na inangkin ng sakim na hari ng Edolas upang magkaroon sila ng supply ng magic power sa loob ng 10 taon kaya natutuwa din ang mga tao. Nang tusukin nito ang Lacrima ay inis na si Natsu ngunit pinigilan siya ni Lucy dahil bawal sila
mahuli doon. Pagsapit ng hapon ay problemado ang grupo kung paano nila maiiligtas at maibabalik sa pagiging tao ang mga kasama na naging Lacrima. Nang maisip ni Lucy na magpanggap na hari gamit si Gemini para malaman kung paano ang gagawin, subalit may limitasyon pa rin ang kapangyarihan nito kaya delikado. Subalit dahil sa impormasyon mula sa utak ni Carla ay nalaman nilang meron palang lihim na lagusan patungo sa palasyo. Pagsapit ng gabi ay agad silang nagtungo sa nasabing lagusan pero wala silang ilaw kaya gumawa muna sila ng apoy gamit ang kawayan dahil walang mahika si Natsu doon. Sinubukan din niyang kainin ng apoy upang magkaroon ng mahika subalit nang sumuntok ay wala pa ring nangyari. Saka pumasok sila sa kuweba subalit sa dulo ay isang dead end. Pinalabas naman ni Lucy ang manyak na toro na pinagsusuntok ito at nakita ang daanan sa kabila. Pagpasok ay kinabahan si Lucy kay Natsu ngunit maglalaro lang pala ito ng anino kaya pinakain ng torch. Sa kanilang paglalakbay sa lihim na lagusan ay nakarating sila sa lugar na maraming hiyas. Subalit isa-isa silang nahuli ng mga malalagkit na sapot dahil isa pala itong patibong ng Royal Army sa pamumuno ng fairy hunter na si Erza. Ngunit ang mga exid ay pinuri pa ng mga ito kaya hindi na alam ni Carla ang gagawin. Ikinulong sila Natsu at Wendy dahil sila lang daw ang may pakinabang kaya si Lucy ay mae-execute sa utos ng hari. Sila Carla at Happy naman ay nasa kaharian ng Extalia na daw ngayon dahil natapos na ang kanilang misyon. Samantala sa labas ay nangangalap ng impormasyon ang Edolas Gajil sa Royal Guards. Habang ang Iron Dragon Slayer ay naghihintay lang ng hudyat nito. Nagising sila Happy at Carla sa magandang kwarto kung saan naalala kaagad nila ang mga kaibigan na nahuli ng Royal Army. Dumating si Nichia na kamukha ni Ichiya sa Earth. Nagpakilala din si Nodi na isang ministro sa Extalia at hinihintay na daw sila ng Reyna dahil sa tagumpay ng kanilang misyon. Paglabas nila ay nakita nila ang napakaraming exid na naninirahan doon. At pinaniniwalaan din ng mga ito na mas mataas sila kaysa sa mga tao. Naging sikat din sila sa mga exid habang naglalakad dahil sa natapos na misyon. Samantala nagpatuloy sa pangangalap ng impormasyon si Edolas Gajil sa kabinigyan ng hudyat ang Earth Gajil. Naisip ni Carla na ang misyon pala nila ay ang tapusin ng mga Dragon Slayer ngunit hindi makapaniwala si Happy. Pinaglaban din ni Carla na hindi nila tinraidor sila Natsu at Wendy. Pinaliwanag ni Nodi na pinadala nila ang 100 itlog sa Earth upang tapusin ang mga Dragon Slayer pero dahil sa pagkaimbento ng anima ay gagamitin na lang daw nila ang mga Dragon Slayer bilang source ng magic power. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Lacrima. Nang magpaputok si Gajil ng mga letra para malaman ng isa pang Gajil ang mensahe ngunit nakita siya ng mga bantay. Kaya napilitan ng Dragon Slayer na kalabanin ng mga ito ngunit tinamaan niya ang Lacrima na nagliwanag ng malakas. Giit naman nila Nodi at Nichia na kahit anong isipin nila Happy ay natapos pa rin nila ang misyon na kagustuhan ng Reyna. Ngunit hindi matanggap ni Carla na nagamit pa rin sila kahit nangako siyang poprotektahan si Wendy. Kaya sinabi ni Happy na hindi sila mga puppet dahil sila ay mga fairy tale wizard. Tumakas ang dalawang pusa upang iligtas ang mga kaibigan. Subalit ipinahabol sila nila Nodi at Nichia sa mga sundalo nila. Hindi rin naniniwala si Natsu na kalaban sila Happy at Carla. At nang subukang gumamit ng apoy ay wala talaga siyang mahika. Samantala nagising na si Lucy na nag-iisa sa kulungan. Napansin ng mga pusa ang ingay dahil hinahabol ng maraming sundalong exid ang dalawa. Kaya nagtago sila sa kariton upang makatakas ngunit nadapa si Nichia at gumulong ang kariton na sinasakyan ng dalawa patungo sa ibaba ng bayan hanggang sa mahulog si Carla ngunit kumapit siya kay Happy. Kaso nahulog na ang kanilang kariton sa bangin at nag-crash sa ibaba. Doon ay nakita nila ang malaking Lacrima na pinaghihinalaan nilang kinalalagyan ng mga kasamahan sa fairy tale ngunit hindi sila makalipad dahil sa kawalan ng mahika sa Edolas. Nakita sila ng isang magsasaka na si Lucky at nandyan na naman sila ni Chia. Mabuti na lang ay tinulungan sila ng magsasaka at binigyan pa sila ng pagkain ng asawa nitong si Marl. Giit ni Marl na pinalayas daw sila sa kaharian kaya dito na sila naninirahan. Ngunit nais din ni Lucky na tulungan sila nito sa mga trabaho. Kaya nagbungkal na rin si Happy ng lupa at lagi pang napapagalitan ni Lucky. Si Carla naman ay tinulungan si Marl na magluto. Samantala si Lucy ay ayaw tumigil sa pagsasalita kaya naiinis na ang dalawang bantay. At hindi rin magamit ni Lucy ang susi dahil sa sapot na nasa kamay. Pinick up ni Edolas Natsu si Barbarong Lucy ngunit dahil sa inutos ng dalaga ay mauubusan na sila ng fuel. Pero pinahirapan lang ito ni Lucy dahil ayaw niya ng boylet na mareklamo. Samantala patuloy ang trabaho ni Happy hanggang sa bubong. Saka pinagsibak pa siya ng mga kahoy maghapon. Hindi pa rin mapalagay si Carla kaya sinabi ni Marl na magiging ayos din ang lahat lalo na at meron siyang kasamang knight in a shining armor na si Happy. Dagdag pa ni Marl na kinuha din ng Reyna ang kanilang itlog at ipinadala sa Earth kaya hindi nila nakita ang sariling anak. Dahil tutol sila sa Reyna ay pinalaya sila sa Extalia. Kalaunan ay nagpaalam na si Happy dahil kailangan na nilang iligtas ang mga kaibigan. Kaya
Kaya pag alis nila ay sabay silang tumalon at naghawak kamay. Saka ginamit ang mga pakpak upang makabalik sa isla kung nasaan ang mga kaibigan. Habang pinapanood sila ng dalawa ng mga tunay na magulang pala ni Happy kaya naiyak ang mga ito. Nasasayangan ng mga kasama kung papatayin nila si Lucy, ngunit giit ng hari na utos daw ito ni Queen Chogot ng Extalia. Giit ni Byro na meron pa naman silang dalawang Dragon Slayer. Saka pinag-utos ng hari na kunin na nila ang magic power sa Earthland Lacrima upang makasiguro. Subalit naghihinala si Panther Lily dahil sa pagdagdag ng puwersa ng hari. Nagtungo si Erza kay Lucy. Ngunit dahil hindi ito ang Erza na kaibigan niya ay kinaladkad pa siya nito at balak ihulog sa palasyo. At sinabing marami na siyang napatay na fairy tale wizard kaya hinulag na siya nito. Mabuti na lang ay dumating na sila Happy na iniligtas ang dalaga na nagkaroon na ulit ng mga magic power. Saka nagpanggap si Carla na anak ni Queen Chogot ng Extalia upang malaman kay Erza kung nasaan ang mga bihag. Nang dumating si Panther Lily ay nalaman niyang mga taksil pala sila Happy at Carla sa mga exit ngunit nakatakas na sila. Dahil sa mga karanasan ay napansin ni Lucy na naging mabait na rin si Carla kay Happy. Subalit sinundan pala sila ng napakaraming puwersa ni Nichia. Tapos ipinag-utos pa ng hari na ihanda ang mga special cannon. Ngunit ang mga exit ang inatake nila na nagtataka sa ginagawa ng mga tao. Sinamantala naman nila Happy ang kaguluhang ito ngunit tutugisin pa rin sila ng fairy hunter. Saka ang mga exit ay tuluyan ng naging malaking lakrima dahil sa magic power nila. At ipinahayag ng hari na kailangan na nilang makalaya sa pagiging alipin ng mga exit na sinang-ayunan ng mga sundalo nito. Ngunit dahil sa panganib na dulot ni Queen Chogot ay pinag-utos ni King Faust na kunin ang magic power ng mga Dragon Slayer na ngayon ay nakahanda na sa extraction habang paparating na sila Lucy para iligtas ang dalawa ngunit nag-aabang na pala doon si Erza, na napatalsik ang tatlo gamit ang kanyang sibat. Saka tatapusin na nito si Lucy ngunit iniligtas ni Happy kaya tumama sa sahig ang atake at nahulog mula dito sila Lucy at Happy. Samantala patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng dalawang Dragon Slayer. Nakapagtago sila Lucy sa isang bodega ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Happy. Kaya sumugod siya sa mga bantay at hinagis ang harina upang makatawid sila. Ngunit napatalsik na naman sila ng fairy hunter. Habang naririnig nila ang mga sigaw ni Natso dahil sa ginagawang power extraction kaya matapang itong humarap kay Erza. At pag-atake ng babae ay biglang yumanig dahil dumating na pala sila Gray at Erza upang ipagtanggol ang mga kaibigan. Agad na umatake ng yelo si Gray sa Royal Guards. Kaya sinugod siya ng fairy hunter pero kinalaban ito ni Titania. Saka narinig nila ang boses ni Natso kaya tinanggal ni Gray ang tali ni Lucy. Samantala nag-transform ang sibat ng fairy hunter at sinugod si Titania gamit ito. Dahil sa bilis ay gumamit na rin si Titania ng flight armor upang masabayan ang bilis ng katunggali. Kaso nag-transform na naman ang sibat ni fairy hunter at inatake si Titania na tumalsik sa pader. Saka muling nagbago ang sibat at pinasabog siya gamit ang mahika nito. Subalit nakapagsuot ang fairy tale wizard ng flame armor. Nalaman nila Lucy mula kay Gray na silang dalawa pala ni Erza ang lakrima sa plaza. At nakaligtas sila dahil winasak ni Gajil ang napakalaking lakrima na nagliwanag saka nagbalik sila sa anyong tao. Agad silang sinugod ng mga sundalo kaso hindi magamit ang kanilang mahika kaya iniligtas sila ni Gajil sa mga ito. Saka sinabi nito na kailangan nilang kumain ng gamot. Nagpakita rin ng counterpart ni Gajil sa Edolas na ipinaliwanag ang nangyari ngunit laking gulat din daw nila na sila Erza at Gray lang ang napakalaking lakrima sa plaza. Sinabi din ni Gajil na kailangan nilang kumain ng X-Balls upang makagamit ng magic at ibinigay daw ito sa kanya ni Mist Ogen. Sinabi ni Happy na alam niya kung nasaan ang isa pang giant lakrima. Kaya hahanapin niya si Gajil na kasalukuyang nagwawala sa bayan dahil sa paghahanap nito. Habang sila ay pinuntahan ng nanghihinang sila Natso at Wendy. At pinakain nila ng X-Balls ang mga ito. Naalala din ni Lucy na binigyan siya nito ni Mist Ogen. Dahil sa X-Balls ay nagbalik na ang mahika ni Natso na galit sa mga nang-api sa kanya. Nang magising si Wendy ay sinabi nitong nanganganib ang iba pa nilang kasamahan. Dahil balak daw ng mga ito na ibunggo ang giant lakrima sa Extalia Kingdom. Upang sumabog ito at kumalat ang napakaraming mahika sa buong kaharian. Bumalik si Natso na natatakot dahil sa dalawang Erza na naglalaban. Kaya nang umalis sila Lucy at Gray ay pinigilan sila ni Natso na dumaan doon. Si Wendy naman ay balak magtungo sa Extalia upang balaan ang mga ito sa balak gawin ni King Faust pero ayaw ni Carla dahil kalaban din nila ang mga ito. Kasalukuyan pa ring nagtatagisan ng galing ang dalawang Erza. Habang naalala naman ni Carla ang mag-asawang Exid na tumulong sa kanila. Nang mahanap ni Happy si Gajil ay dinala niya ito sa ere saka dinala sa giant lakrima na nasa lumulutang na isla subalit sobrang laki nito pero susubukan niya pa rin ngunit inatake siya ni Panther Lily ng malaking espada nito. Muli itong umatake kaya umatake na rin si Gajil ngunit mas pinalaki ang espada at hiniwa si Gajil kasama ang isla.
Mabuti ay hindi sila nito tinamaan. Sa kanilang sitwasyon ay nagawa pang mag-away nila Natso at Gray. Samantala iniisip ni Lucy kung paano nila mahahanap ang hari. Kalaunan ay may nakita silang amusement park at nang pumasok ay nakita nila si Captain Sugarboy sa carousel. Saka muntik na silang tamaan ng isang barko kaya napailalim ni Gray si Lucy. Tapos nandoon pa si Captain Hughes kaya mapapalaban talaga sila ng matindi. Inihanda ni Hughes ang sandata nito. Saka sumugod siya sakay ng barko upang tapusin ang tatlong wizard. Ngunit pagkatapos ng impact ay nakitang nakaligtas ang tatlo dahil sa yelo ni Gray. Nagulat din sila nang mag-apoy si Natso at mabilis na sumugod saka sinuntok sa mukha si Hughes. Ngunit kinontrol nito ang isang sasakyan sa likod ngunit nakailag ang bida. Saka pinalubog ni Sugarboy sila Gray at Lucy. Namangha pa ang bida nang makita ang laruan ni Hughes. Saka ipinagmalaki nito ang bato na nakakakontrol sa lahat ng bagay doon ngunit winasak ng bida ang isang cart. Subalit napakarami pa pala ng mga ito at pag-iwas niya ay nakasakay sa isa nito saka nagpaikot-ikot sa kumpas ni Hughes upang mahilo ang bida. Buong lakas namang inihagis ni Gray si Lucy patungo sa roller coaster, saka tumalon patungo sa sinasakyan ni Natso. Si Gray ay gumawa ng mga hook upang makatakas sa trap ni Sugarboy. Saka gumawa ng isang kalawit na ipinang-atake kay Sugarboy subalit natunaw lang nito ang yelo ni Gray gamit ang espada na nakakatunaw ng lahat ng bagay. Samantala nagpatuloy si Hughes sa paglalaro hanggang sa dalhin sila sa tubig pero bagsak na si Natso. Tapos pinakita pa ang pinaka nakakatawang picture nila. Galit na si Natso dahil sa nais gawin ng mga ito sa kanila. Saka nagbukas si Lucy ng Gate of the Water Bearer na si Aquarius. Subalit hindi nito makontrol ang tubig dahil sa magic item ni Hughes. Dahil dito ay tatamaan sila ng mga palaso. Samantala balak ng isagawa nila King Faust at Byro ang pagkontrol sa Giant Lacrima upang ipabunggo ito sa kaharian ng mga Exceed. Nang dumating si Coco na sinabing nandoon pa si Panther Lily dahil pinipigilan nito ang isang Dragon Slayer. Saka mas naging mahaba pa ang espada ni Panther Lily na ipinanghiwa nito kay Gajil ngunit nakaligtas pa rin ang lalaki kaya nagpatuloy ang labanan. Walang pakiang hari kahit madamay si Panther Lily sa gagawin pero hindi matanggap ni Coco kaya kinuha nito ang susi at tumakbo ngunit inatake siya ng hari, at patuloy na kinuryente upang ibalik sa kanya ang susi pero nagpatuloy sa pagtakbo si Coco. Nagising na lang si Natso sa isang silid at nasa loob pa ng kabaong si Lucy at nang buksan ay nakasuot ito ng napaka-sexing damit. Muling pumasok upang magbago ng outfit pero ayaw bumalik ng kanyang kasuotan kaya pinagtawanan ng binata, ngunit siya naman ang pinaglaruan ni Lucy na nagsuot ng iba't ibang damit. Kalaunan ay nagpakita si Lucy sa mapangtuksong kasuotan nito, pero hindi gumana kay Hughes kaya pinahabol siya sa mga halimaw. Saka inatake nito si Natso gamit ang mommy bandage ngunit sinunog lang ito ng bida at sinipa ang kapitan ng Royal Army, pero pinasuntok siya nito kay Frankenstein hanggang sa mapulbos. Subalit nagawa itong matalo ng bida gamit ang kanyang lakas, kaya pinabalik ni Hughes ang mga halimaw para pagtulungan si Natso. Ngunit nag-init ng husto ang katawan ng Dragon Slayer dahil sa galit na ikinatakot ng mga halimaw saka nakita ni Hughes ang imahe ng tunay na dragon kay Natso. Sa pagtakbo ay nagkabangga sila Coco at Lucy. Ngunit paparating na rin si Byro kaya tinulungan ng dalaga ang bata. Kinilabutan din si Lucy dahil mukhang manyak ang matanda. Umatake na naman si Panther Lily gamit ang malaking espada nito ngunit nag-e-enjoy pa si Gajil sa pakikipaglaban sa malakas na Exceed. Pinalabas ni Lucy si Taurus at agad siyang minanyak nito. At sa utos ng dalaga ay umatake ang baka patungo kay Byro. Ngunit umatake ang matanda ng mga likidong nag-aapoy at naging lechong baka. Pati si Lucy ay pinasabog din nito ngunit pinalabas si Virgo upang wasakin ang manyak patungo sa ilalim ng lupa. Namangha naman si Coco kay Lucy pero nagdadalawang isip siyang ibigay ang susi. Kalaunan ay lumabas ang malaking galamay mula sa butas na kinuha si Coco dahil naging pangit na kraken pala si Byro na patuloy na nagwala kaya napatalsik sila Lucy. Saka binigay sa kanya ni Virgo ang humahabang letigo na mula sa Celestial World. Kaya ginamit ito ng dalaga kay Virgo ngunit hindi ito nasaktan kaya plakda ang Celestial Wizard. Sa muling pag-atake ng kraken ay ginamit ni Lucy ang letigo upang makakapit sa galamay na pinabangga niya sa pader. At hindi pa rin siya tumigil upang mapagbuhol ang mga galamay ng pangit at matumba ito. Saka dumating si Natso na sinuntok si Hughes at nadamay pa si Byro sa kanyang napakalakas na atake kaya bagsak ang dalawa. Dahil iniligtas siya ng mga bida ay ibibigay na ni Coco ang susi upang pigilan ang plano ng hari subalit nakuha ito ni Sugarboy ngunit dumating naman si Gray sakay ng magic cycle. Pinalambot ni Sugarboy ang sahig at nakaiwas naman si Gray ngunit nahuli na naman sila Natso. Habang hinahabol ni Gray ang kalaban ay gumamit siya ng yelo para madulas ito sa kanya pinatamaan ng motor na pinalambot lang ng lalaki pero nalikuran siya ni Gray at sinubukang kunin ang susi na pinatigas ng yelo. Umatake si Sugarboy nang walang tigil ngunit hindi rin tumigil sa pagpapalabas ng yelo si Gray. Kaya nagtagisan sila ng mga stamina at kalaunan ay nagsimulang mag-crack ang susi. Sinabi ni Sugarboy na kailangan din ni Gray ang susi upang mapabalik ang mga kaibigan sa dati. Dahil kailangan nilang tirahin ng Dragon Slayer cannon na gumagamit ng kapangyarihan nila Wendy at Natso ang Lacrima upang mapabalik sa dati ang
mga taong naging kristal. Subalit winasak pa rin ito ni Gray. Kaya nagalit si Sugar Boy ngunit gamit ang mga Ice Blade nito ay tuluyan na siyang tinapos ng Ice Wizard. Saka pinakita ni Gray na kaya niyang gumawa ng isa pang susi. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.